Ang sunod ko pong katanungan mga kuya, kaninong kapangyarihan po ang nagamit upang mabuhay na maguli ang Panginoong Hesukristo nung siya'y mamatay? Dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at bahayag ng mga pastor. Car back, sauce, simple hand. So ang tanong mo ngayon ay kaninong kapangyarihan? Opo, panibago na yan kuya. Kaninong kapangyarihan ang ginamit? Opo kuya, kaninong kapangyarihan po ang nagamit upang mabuhay na maguli ang Panginoong Hesukristo nung siya'y namatay po? Okay. Kapangyarihan ng Diyos, bro. Next question. Sino po sa tatlong persona na Diyos po? Silang tatlo kasi silang tatlo ang binabanggit na Diyos ng Bible eh. Next question po kuya. Yes, next question. Sa catechism po, Catechism of the Catholic Church po ulit, sa 648, kuya? Yes. Apo. Sa 648 po, habang binabasa ko po ay pwede nyo na pong puntahan. Sabi po dito, Christ's resurrection is an object of faith and that it is the transcendent intervention of God Himself in creation and history. In it the three divine persons act together as one and manifest their own proper characteristics. The Father's power raised up Christ His Son. Kuya, bilang paglilinaw lang po, baka po nakaligtaan nyo lang ito. Ang sagot po ng inyong catechism po ay kapangyarihan po ng Ama, hindi po ng tatlong persona ang nabasa. So ano ang tanong mo? Yun ang tanong mo. Kung babaguhin niyo po yung sagot niyo po, kasi tatlong persona po nakapangyarihan ng natukoy niyo po kanina eh. Sa Catechism of the Catholic Church po kasi, Father po ang nabanggit. Yes, Father ang binanggit, pero hindi mo binigyan pansin yung nabasa mo ng una. Look yeah. The act as one. Hindi mo pinansin yung sinabi mo na the act as one eh. Basahin mo uli yung binasa mo. Nag-focus ka lang doon sa Father. Pero hindi mo binasa yung pinakauna mong binanggit, the act as one. Basahin mo uli para maunawaan mo. Sabi po dito, in it, the three divine person act as one. Together as one. The act as one. Because ang aral ng simbahan, kapatid, the God ay meron silang tinatawag na Trinitarian perichoresis. Trinitarian perichoresis means the act of one is the act of all. Ang gawa ng isa, gawa ng santatlo. Ngayon, hindi mo ba alam na binuhay din siya ng Holy Spirit? Alam mo ba yan, kapatid? Tanong ko lang muna. Biblically speaking. Maaari po ako magpaliwanag? Tanongin lang kita muna. Alam mo ba na binuhay din siya ng Holy Spirit? Kung ako po ang sasagot ay magpapaliwanag po ako. Sige. Paliwanag ka ng kaunti. Apo. Siguro mga about 20 seconds enough naman. Enough na yan. Sige. Tanungin lang kita muna. Ayun. Ang Espiritu Santo po ay hindi siya ang mismong bumuhay, hindi rin po ang anak na kinikilala po ninyong Diyos ang bumuhay sa Hesukristong namatay, sapagkat maliwanag po ang itinuturo
ng Biblia mula kay Apostol Pablo sa Galatia 1:1 Mhm. na ganito po mababasa, si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. Dito po sa talatang ito, kuya, maliwanag po at tiyak na ang bumuhay po sa Kristong patay, walang iba kundi ang Diyos Ama po. Mhm. So, ibig sabihin, hindi mo nabasa sa Bible na binuhay siya ng Holy Spirit. Kung meron po kayong mababasa, kuya, pag-usapan po natin. Di, ang tanong ko, ibig mong sabihin, hindi mo pala siya nabasa sa Bible na binuhay siya ng Holy Spirit. Tinututulan ko po na ang Espiritu Santo na kinikilala po ninyong Diyos, Hindi yan ang tanong Ang ko, bumuhay. bro. Hindi mo ba nabasa sa Bible na binuhay din siya ng Holy Spirit? hindi ko po nabasa at kung may mabasa man po kayo ay tinututulan ko. So ngayon, kung mabasa natin sa Bible na binuhay siya ng Holy Spirit, maniniwala ka na hindi lang ang Ama ang nagbuhay sa kanya. Atin pong susuriin, kuya. Total, ito naman po ay educational purposes. Yan, sige. Tingnan natin sa Romans sa aklat ng Roma, ay naano ko pa yung pinaka-specific na talata, kapatid, ng so mamaya tatanungin din kita kung nabasa mo ba na si Panginoong Jesucristo bubuhayin din niya ang kanyang sarili. Okay? Kasi doon sa CCC na binasa mo, hindi mo inunawa Napakalinaw dito sa CCC kasi na binasa mo, kapatid. Hindi mo inunawa. The act as one. Ayan, no? Sabi ng simbahan namin, no? The three divine persons act together as one. Yan ang hindi mo inintindi. Ginamit mo yung ano namin, yung ano namin, ang aming CCC, hindi mo naman siya nauunawaan ng lubos. So dito, the act as one, silang tatlong persona. Isa lang ang Diyos, pero tatlong persona ang gumawa niyan. O sa Romans, basahin natin sa Romans 8:11. Okay? Ito ating mababasa, kapatid. Basahin, papakita ko sa iyo kasi sabi mo, pag nabasa natin, maniniwala ka na hindi lang ang Ama. Sa Galatia 1:1, yes, malinaw yan. Binuhay siya ng Ama. But the act as one. O basahin natin ang Romans 8:11, kapatid. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na mag-uli kay Kristo. Sino ang bumuhay muli kay Kristo ayon sa Romans 8:11, bro? Hindi po binanggit na Espiritu. Ayan, bro. Based on Galatian, Bro, based on basahin mo. Nandiyan na sa screen, nilagay ko sa screen. Anong hindi Espiritu? Ayan na, Espiritu nga, oh. ang sabi ko po, kuya, hindi po Espiritu Santo. Ang banggit niyo po kasi kanina, Espiritu Santo. Sino ba yung Espiritu na yan? Meron pa bang ibang Espiritu maliban sa Espiritu Santo? Sa Biblia po, bilang yan ay tanong niyo po ninyo, kuya, no? Sa Biblia po, hindi po ko binanggit ang salitang Espiritu. Espiritu Santo na po kaagad. Explanation mo yan, bro. Hindi yan ang explanation ng Bible. Ang sinabi sa Bible, napakalinaw. Ngunit kung ang Espiritu niyaong bumuhay na manguli kay Kristo ay tumira sa inyo. Sino ba ang tumitira sa atin? Ang Espiritu Santo o ibang Espiritu, bro? Tanong ko sa'yo. Ayun. Ang kapangyarihan ng Diyos Ama. Ayun. Sapagkat yan ang nilalaman. Saan Pero mo hindi nabasa po sa yan- Bible? Saan hindi mo po nabasa sa nabasa Bible na ang Espiritu Santo ang kapangyarihan ng Ama? Ibigay mo yung talata. Kapag ka nabasa ko po ay gaya ng paraan ninyo, maniniwala po kayo. Maniniwala ako. Pero hindi mo Okay po. hindi mo mababago ang realidad na ang Espiritu Santo bumuhay kay Panginoong Jesucristo ayon sa 8:11. So ibigay mo muna yung talata na ang Espiritu Santo ang kapangyarihan ng Ama. Para patas kasi kanina pinabasa mo ako, nabasa mo. Ngayon mag-ano ka. O sige, ipakita mo yung Espiritu Santo. Ano Espiritu Santo, kapangyarihan lang ng Ama. Ipakita mo. Kapangyarihan lang Kasi sa amin, ang Espiritu Santo, hindi siya kapangyarihan lang. Persona ang Espiritu Santo. Ano po, kuya, hindi ko po sinasabing kapangyarihan lang. Kinakailangan ipiano mo yan. Kasi Wala sa po amin, hindi akong siya ganawang kapangyarihan sinasabi. lang. Sa amin, ang Espiritu Santo, bro, person. Not just a power. He's a person. So do you accept that the Spirit or the Holy Spirit is a power of God?
power of God na hindi person. Yan, iklaro mo. Kasi iba yung espiritu lang sa persona talaga siya. Kasi sa inyo, hindi kayo naniniwala ng Espiritu Santo, hindi persona eh. So ipakita mo yung talata na espiritu lang. Dapat may lang. Ibig sabihin, hindi siya persona. Hindi ko po sinasabing lang. Sa inyo po nanggaling yan po eh. Kaya nga para mapalabulaanan mo na ito, hindi talaga itong Romans 8:11, hindi talaga yan persona na espiritu. Para papabulaanan mo na yan ay espiritu lang, hindi sa persona. Kasi sa amin, espiritu talaga, Holy Spirit talaga siya, person. Hindi sa kapangyarihan lang ng Diyos. Espiritu talaga siya, the third person of the Holy Trinity. So ipakita mo na si Panginoong Jesucristo, itong Holy Spirit, it's only a power of God, not a person. Yan ang gusto kong ipakita mo. Una po, hindi ko po sinasabi na yan ay kapangyarihan lang ng Diyos. Yan ang Espiritu Santo, kapangyarihan lang ng Diyos. Sige, ipakita mo muna yung talata na ang Espiritu Santo ay kapangyarihan ng Diyos. Ipakita mo muna. Unawain natin. Sige. Okay. Una po dun sa Romans 8:11, kuya, hindi nyo po nabasa ang Espiritu Santo. Ako naman pambabasa. Sa Acts chapter 1 verse... muna, bro. Yung sinabi mong the Holy Spirit is the power of God. Anong talata yon? Yan ang sinabi mo. Ito na po. O, sige. Sa Acts chapter 1 verse 8, ang sabi po doon, datapot tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Okay, hindi mo na... Ang sinabi dyan, bro, tatanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Diyos. Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, hindi sinabi dyan, bro, na tatanggapin ninyo ang kapangyarihan na Espiritu Santo. Ang kapangyarihan, dala-dala ng Espiritu Santo because the Holy Spirit is God Himself. Person siya. Hindi yan nangangahulugan dito ng Espiritu Santo, hindi person. Kasi kung ang Espiritu Santo na yan yung ipinangako ni Panginoong Jesucristo in John 14:16, 17. Personal pronoun ang ginamit sa kanya dyan eh. In John 16 eh. So ang gusto kong makita na talata, ipakita mo na kapangyarihan siya ng Ama. Hindi naman sinabi dito kapangyarihan siya ng Ama eh. O balikan natin ang pagbasa. Datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Sinabi ba dyan na pagdating ng kapangyarihan na Espiritu Santo, kapangyarihan ng Ama? Wala naman. Gumagawa ka ng sarili mong talata, bro eh. Walang amang binabanggit yan. Ngayon. May sarili. Yes, ngayon. Pero pong Ama na binanggit dyan sa verse 7, basahin po natin. Hindi, itong verse 8, verse 7, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo na kapangyarihan ng Ama. Saan dyan ang Espiritu Santo kapangyarihan ng Ama? Wala naman. Hindi pa mo yung konteksto, bro. Hindi po maganda yun. Hindi, itong binigay mo na talata, hindi sinabi ng Espiritu Santo kapangyarihan ng Ama. Basahin mo nga, sinabi ba dyan ng Espiritu Santo kapangyarihan ng Ama? Wala eh. Sa verse 7 po, kuya, maliwanag po sa ang verse 7 may Ama, pero hindi rin sinabi dito sa Espiritu, sa 7, hindi sinabi ng Espiritu Santo kapangyarihan ng Ama. Wala dyan. Ang sinabi lang dito, sinabi niya sa kanila, ang konteksto kasi nito, tinanong ng mga apostol ang ating Panginoon Jesucristo kung i-restore na ba niya ang Jerusalem. Ang sagot dito ng Panginoon Jesucristo, hindi ipinaalam sa inyo ng Ama ang mga panahon kung kailan magaganap. Yan ang konteksto niyan. Hindi pinaalam ni Kristo diyan ng Espiritu Santo kapangyarihan lang ng Ama. Alamin mo yung konteksto. Balikan natin ang konteksto nito ha. Sa 6 natin umpisahan. Akala mo siguro hindi ko alam tong talata na to. Tinanong nga siya nila nang sila'y nagkakatipon na nangagsasabi, Panginoon, isasauli mo baga ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Yan ang tanong ng mga apostol kay Kristo. Hindi kung ang Espiritu Santo ba kapangyarihan ng Ama. Ano ang sagot ni Kristo? At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon, ng mga bahagi ng panahon na itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. O sa 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan. Kama. Pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kasi ang Espiritu Santo, isa yan sa 3 persona. Hindi yan nangangahulugan ng Espiritu Santo kapangyarihan lang ng Ama.
Wala kang mabasa diyan, kapatid, ng Espiritu Santo kapangyarihan lang ng Ama. Out of context ang iyong Brother John Ray, sandali lang po, Brother John Ray. Kasi kumakain ako, habang kumakain ako yung nagbabasa ng comment, nandito na si Brother Wendell, acknowledge natin yung kanyang presence, at saka nakikipag-discussion na siya. Sana i-open na yung camera, nagre-reklamo na yung mga viewers. Hindi ba, open camera na tao. Tinanong ko siya sa ako ang nagtanong sa kanya, bro, kaya pinasagot ko siya, hindi siya nakipag-discussion, bro Romel. Kasi acknowledge natin si Brother Wendell. I-acknowledge natin si Brother Wendell. Bro Wendell, good evening, bro. Hindi naka-co-host yata, bro. Hindi ba siya naka-co-host? I-welcome natin si Brother Wendell. Good evening, Brother Wendell. Baka wala siya sa upuan niya, bro. Bro Wendell? Wala nga siya. So, ngayon kapatid bro, kasi sa inyo kasi, ang Ama lang talaga ang bumuhay sa kanya, Galatia 1:1. Pero ngayon, nabasa mo, nakita mo, ipinakita ko sa iyo, ng Espiritu Santo din ang nagbuhay sa kanya. Ngayon, question, alam mo ba na sinabi ni Panginoong Kristo siya ang bubuhay sa kanyang sarili? Alam mo ito? Nabasa mo ba ito sa Bible o hindi? Ayan. So, magpapaliwanag po uli ako. Sagutin mo muna ng oo o hindi, kung nabasa mo ba oo o hindi. Ayun po. Hindi ko po nalaman yan sapagkat wala naman po itinuturo ang Biblia na ang Kristo ang bumuhay sa kanyang sarili. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung nasa Book of John, chapter 19 ba yun? Mabilis lang po ipaliwanag yan kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon. Gusto ba basahin ko muna yung John. Yun ba yung point mo? Bro? Kayo po kuya kasi yung John 2:19-21? Kayo po kasi may ano kasi kayo dito, bro. May John 2:19-21 yung sinasabi mo hindi John 19, John 2:19-21. Basahin muna natin kung sino ang bubuhay sa sarili ni Jesus. Siya ba? Ang Ama ba? O ang Holy Spirit? Ayon sa talatang ito. Sige, parehas natin pag-aralan. Kasi sa inyo kasi Ama lang. Basahin ko. Sumagot si Jesus at sa kanila ay sinabi, igiba ninyo ang templong ito. Ang templong ito, tumutukoy ito sa kanyang katawan. At aking itatayo sa 3 araw. Napagalinaw dyan, bro. Ang templong ito na tumutukoy sa kanyang katawan, kaniyang itatayo, siya ang magtatayo. Ibig sabihin siya ang bubuhay. O saan dyan sa talata na ito na hindi si Kristo ang magtatayo sa kanyang katawan? Kami po ay naniniwala na talagang itatayo niya ang kanyang sarili. Ayun, kanyang sarili siya mismo. Opo, buhay po kasi, binuhay po kasi ng Diyos Ama, natural tataliw po, hindi po hindi siya nga magtatayo, hindi nga yung Ama, ayon sa talatang ito siya siya ang aking itatayo. May kapangyarihan, kung hindi siya Diyos, may kapangyarihan ba siya magtayo ng kanyang sariling katawan? Kung ibig sabihin, bumuhay sa kanyang sariling katawan? Kasi sa 21, dito sa 21, katawan niya to Datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo na kanyang katawan. Ang kanyang katawan, nasabi niya, gibain. Ang paggiba, ibig sabihin dyan, patayin niyo to, patayin yung katawan ko, na refer sa kanyang katawan, itong templo, aking itatayo. Siya ang magtatayo. Hindi niya sinabi, itatayo itong muli ng aking Ama. O babangunin ito muli ng aking Ama. Siya. Refer sa kanyang sarili. Siya ang magtatayo, bro. Ayon sa talata, sino ang magtatayo o bubuhay sa kanyang sarili? Si Kristo ang kanyang Ama. Dito sa talatang ito. Apo. Tinututulan ko po ang inyong pahayag na pinuhay dahil hindi po revive ang pagsasaad ng Biblia. At wala pong translation ng Biblia na revive ang ibig sabihin ng pagtatayo kuya. So, ibig sabihin bro, ano pangalan mo? Bro, Midan po. Bro, ano pangalan mo, bro? Midan po kuya, Midan po. Midan. So bro, Midan, dito kahit na malinaw na ang magtatayo ng kaniyang katawan o ang bubuhay ng ang kaniyang katawan ayon sa talatang ito, kahit na si Kristo, hindi mo pa rin siya paniniwalaan kasi hindi ito ang paniniwala niyo.
Actually, naniniwala po ako sa talata kasi hindi po na malaging nakahiga ang Kristo. Okay. Tumayo talaga siya. Kung naniniwala ka sa talata, bro, kung naniniwala ka sa talata, ayon sa talatang ito, sino ang bubuhay namang muli sa katawan ni Kristo? Sa talatang ito, sino? Yun po ang aking tinututulan kasi ang unawa po ninyo sa itatayo, revive. Wala naman Anong po revive? ganung mga Bubuhay yan sa kanyang katawan, bro. Anong revive? Bubuhayin talaga niya kasi nga, Ba't nag-revive? Bigyan niyo po ako ng Anong evidence po revive? yan, ang ibig sabihin. Bigyan niyo po ako ng evidence. Ang Mali, ibig sabihin bro. ng itatayo ay revive. bro, kung nabasahin mo naiintindihan. yan, tumutukoy yan sa kanyang kamatayan at muling ibubuhay. Basahin ko muli Lalo ko. Sumagot si Reference Jesus po kuya, reference po. at sa kanila'y sinabi, igiba ninyo ang timplong ito. Igiba, ibig sabihin nangungulugan niya sa kanyang katawan. Patayin niyo ang katawang ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito. So niliteral ng mga Hudyo yan na itatayo sa 3 araw. Pero sinagot niya Apostol Juan, anong ibig sabihin? Datapot sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Ang templo, ang kanyang katawan, ibig sabihin, patayin niyo ang katawang ito dahil sa 3 araw, ibabangon ko ito. Yan ang explanation yan. So napakalinaw dyan, bro, na based sa talata lang, hindi sa knowledge mo, hindi sa knowledge ko, hindi sa opinion mo, hindi sa opinion ko, sa talata lang, ang magtatayo ng kanyang katawan, si Kristo. So mag-stick ako sa Bible, hindi sa kung ano yung explanation mo. Sa inyo na lang yan kasi yan ang paniniwala nyo. But Bible-based tayo. Sabi ni Kristo, itatayo ko ang templong ito, ang katawan ko, kung papatayin nyo. In John 10:17-18, anong sinabi niya dito? O John 10:17-18, anong sinabi ni Panginoong Jesucristo? Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Siya ang muling babangon ng kanyang katawan. Sa 18, sino may hindi nag-aalis sa akin ito? Sino man hindi nag-aalis sa akin ito? Kusa ko itong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. May kapangyarihan si Kristo. Napakalinaw ng talata, bro. Kaya nga, doon sa binasa mong sisisi namin na hindi mo naman naunawaan, napakalinaw sa sisisi namin. Ayan, napakalinaw dyan no, sa sisisi namin, no? Pakita ko muli yung sisisi namin, ha? Anong sinabi ng sisisi namin? Oy, bakit lumiit to? Ay, wait. Ito pala. Sorry. Ayan, oh. The 3 divine person together act as one. Ano yung ina-act nila dyan? Christ resurrection. Kasi biblically speaking, kapatid, biblically speaking, the Father, muling binuhay si Kristo. Galatia 1:1, natumbukan mo yung talata. Ang Holy Spirit, binuhay din siya. Romans 8:11. And Christ Himself, binuhay niya ang kanyang sarili. That is the mystery of God, kapatid. Because the God is not just one person but 3. Midian? Nabiktima. Apo. Nabiktima ka, bro. Ang pagkakaintindi mo pala dyan, puro ama. Hindi, bro. Diyan pa lang makikita mo na yung mga talata. May word sa aking. Aking, me. Hindi ama. Kayo, ama lang kasi. Bro, medyo may problema dyan. Intindihin mo lahat ha, para medyo maintindihan mo yung konteksto ng Biblia. Yun ang sinasabi natin, ang proper theology or theological study, it leads you in the proper interpretations of the Bible. Ang nangyari kasi sa inyo, puro kayo basa, memorize, and then in self-interpretation. Napakalinaw ng mga talata, bro. Aking Pinipilit nyo, hindi niya kayang buhayin na sarili niya. Aking, bro. Ano ba ibig sabihin ng aking? Ba't nilalagyan mo ng ama? Ano ka ba? May biktima na naka-live ka pa na. Alam ko naka-live ka sa ano mo, sa lahat na nakikinig ng INC. Pakinggan nyo yung mga talata naman. Pakinggan nyo yung mga aral ng mga ministro nyo. Biktima kayo. Mali. Bakit? Kayo biktima? Kasi yung mga magmula kay Felix Manalo po, alam naman natin, nagbasa lang din siya eh. Wala naman churching authority yan eh. Nagbasa siya ng Biblia, in-interpret niya mag-isa, nag-memorize siya ng
nag-proper theology ba si Felix Manalo niyo po? Doon pa lang wala na. Kaya yung mga talatang yan, mali na kagad yung mga interpretation niya. Bakit? Self-interpretation ni Felix Manalo yan, napunta sa ministro, napunta sa iyo. Correct. Di po ba character assassination na po yan? Hindi po. Ayun, napakalinaw. Yung paliwanag mo yan, galing sa ministro mo. Tama, hindi. Hindi galing sa iyo yan. Pwede pong bumalik na tayo dun sa usapan. Sige, next question na. Kasi mapunta tayo sa talakayan nito. Binibigyan lang kita ng Brother Wendell, idea. Brother Angel, baka mapunta tayo sa talakayan, Brother Angel. Tanong lang kasi ang sa kanya, Brother Angel. So, bigay na lang natin yung sinasabi niya, tinututulan niya eh. Nakikipagtalakayan na nga siya, bro. Tinututulan ko, sabi niya. So, hindi niya nagtatanong. Yun ang pinaka sinasabi ko rito. Tinututulan niya. Bakit? Dahil mindset niya yung ministrong aral. Yung ministrong aral galing kay Felix Manalo nga, yung pinaka-head. Yung head nila, nagbasa lang ng Biblia. Yun, wala naman nagturo sa kanya eh. Yun ang purpose. Bro Angel, may permiso po ni Bro Junri ang mga pangangatwiran ko. Hindi ko naman gagawin yun without the permission. Kaya nga. Sige na, so ibalik na natin sa settings natin na magtanong lang siya. So, tinututulan eh. Na kasi yun, Brother Angel, kinarify ko kasi may permiso po ni Brother Junri. Kinarify ko sa kanya kaganina kung nabasa ba niya. Kasi sinabi kasi niya, ama lang daw. Kaya tinanong ko siya, nabasa mo ba na sa Bible mayroong sinabi na binanggit ng Holy Spirit? Hindi niya nabasa, kaya ibinigay natin. So nasa kanya na yan kung paniniwalaan niya o hindi. Ngayon, next question na. Kasi naibigay na natin yung tamang sagot. Kapatid, na Midian ba to? Midian? Apo, Midan. Midan pala, Midan. Midan Matriano. So next question, bro, Midan. Apo. Ang sunod ko pong katanungan is about evidence. Como ang understanding niyo po sa Romans 8:11 ay Holy Spirit. And then doon po sa John chapter 2 verse 19 is revive or muling binuhay. Ang question ko po is about evidence. May papakita po kayong Bible translation ng Catholic na isinalin po yon sa Romans 8:11 na Holy Spirit. At saka John chapter 2 verse 19 na revive. Okay bro, kung hahanap ka ng evidence bro, ibigay mo muna yung ebidensya mo na ang Espiritu Santo ay kapangyarihan lang ng Diyos. Din bibigyan din kita ng ebidensya. Kung wala, next question ka, wag mo kaming tanungin sa evidence. Kasi sabi mo nga, pag-aaralan natin. Okay? Sabi mo nga, pag-aaralan natin. Ngayon, turo to ng simbahan ang tinuturo namin sa iyo. Nasa iyo kung ayaw mong tanggapin. Hinahanapan mo kami ng ebidensya. Ibigay mo muna yung ebidensya mo ng Espiritu Santo, kapangyarihan lang ng Diyos. Para bigyan kita ng tawag dito, yung request mo. Magtanong ka na lang, wag ka nang maghanap ng ebidensya kasi pinaliwanag ko na sa iyo ang turo namin. Nagtanong ka sa turo namin. So, magtanong ka na walang hanapan ng ebidensya kasi hahanapan din kita ng ebidensya mo na ang Holy Spirit kapangyarihan lang ng Diyos. Kasi hindi kayo naniniwala na ang Diyos, ang Holy Spirit is person eh. So kapangyarihan lang siya. Oh. May ebidensya po ako at wala po akong stand na lang. Meron po kuya. So, ang Holy Spirit, persona siya sa inyo. Being din po siya. Persona ba siya? May being na hindi person. Like yung hayop, being yan. Persona ba yan? Kaya nga tinatanong ko sa iyo kung persona ba sa inyo ang Holy Spirit. Sasagot po ako, kuya. Sige. Persona ba ang Holy Spirit sa inyo o hindi? Okay. In terms of character, yes. In terms of character, sabi mo in terms of character, so ano ang point mo yung in terms of character? Mayroon pa bang ibang sa Holy Spirit? Kasi po may pagkakakilanlan din ng Espiritu Santo. Pero kung ang ituturing niyo po sa kanya is as God, as powerful God, tinututulan ko po yun. May mabasa ka ba sa Biblia na ang Holy Spirit hindi God? Well, by saying that the Father is the only God, No, interpretation mo lang yan bro. Interpretation mo lang yan. Ang question ko, may mabasa ka ba sa Bible na ang Holy Spirit is not God? Bro, Junri,
Sabi niya, the Father is the only God. Kaya nga, interpretation lang yan, Brother Angel. Ang question ko kasi, Only God daw. Sa kaya mababasa yon, only God. ang question ko sa kanya, Brother Angel, is, ang Holy Spirit is not God. Saan yan sa Bible? Kasi Yes. pwede, Bigyan kaya mo kami. kitang bigyan ang Holy Spirit, ikinilalang God sa Ay Bible. Diyos. Sige nga bro, bigyan mo kami ha, pa educational Sige nga, purpose ito bro. ibigay mo Marami nga nakikinig sa sa'yo. Bible na ang Holy Spirit is not God. Holy Spirit Okay. is not God. Oh. Letra por letra kapatid. Tingnan natin Okay. ha, yung mga sinasabi mo katotohanan at biblical po. Ayun. Ganito po kuya, kung kayo naman po ang nag-interrogate sa akin, I'm asking a time para makapag-explain. So hindi ko talaga purpose na discussionin ko kayo pero willing akong sumagot sa mga katanungan nyo. Sa Ang pagkakataong question na ito, ito, willing ka palang sumagot. Ang question is literal mabasa sa Bible, the Holy Spirit is not God. Hindi yung interpretation mo. Huwag mo akong bigyan ng interpretation mo. Yung ayon sa Bible, according to the Bible, like sa pinapakita ko sa iyo kaganina, na talagang litra por litra yun. Kaso lang, litra por litra, nahahanapan mo pa ng reference. Litra por litra na ngayon eh. Ngayon, gusto kong ibigay mo sa akin litra por litra, the Holy Spirit is not God. I don't ask for your any opinion about what God is. Ang question ko, literally speaking, mabasa sa Biblia, the Holy Spirit is not God. Kasi kaya kitang bigyan na ang Holy Spirit kinilalang God. Yeah, sige. Napansin namin bro Junri, ang mga sinasabi niya puro paliwanag, puro Kaya nga. self-interpretation. Wala kang bro na letra por letrang Bible verse na mga pinagsasabi niyo po kanina ka pa po tumututol, pero pag binigyan mo yung talata, wala naman nakalagay dun sa sinasabi mo. Ayon lang sa interpretation nyo. Lahat yun galing sa ministro mo yan kami lahat dito bro, verse by verse, letra por letra, aking. Sabi niya. Ngayon, may bibigay namin yung Holy Spirit is God. Sabi mo, Holy Spirit is not God. Ngayon, sabi mo, magpapaliwanag ako. Hindi paliwanag Sabi mo, biblical kayo po bro So, dapat ibigay mo rin yung Bible verse mo na Holy Spirit is not God. Ayon sa'yo po. Biblical lang tayo, sabi mo. Dapat patunayan yung biblical nga po ang turo nyo. Sige po, pakisuyo lang po. Biblical kayo, sabi nyo, di ba? Holy Spirit is not God. Medyo blasphemy yan, bro. Pag hindi mo napatunayan, matindi yan. Walang kapatawaran ang pagkakasala sa banal na Espiritu Santo. Alam mo yan. So, patunayan mo ng Holy Spirit is not God. Delikado yan, bro, kapag ikaw nagkamali diyan. kung papayagan nyo po ay kahit mga 20 seconds lang without Sige bro, interruption. sige. Alata, bro, letra por letra. Yes po. So, wala pong mababasa sa Biblia word for word. Ah, Kung sinabi wala. ni Wala Kristo, na. ako ay Wala tunay na, bro. Diyos. Stop na tayo doon. Hindi kasi kami hindi hindi kami naghahanap ng opinion mo bro. Bababasa Hindi kami naghahanap ng opinion mo, bro. Basa Kung kasi mali opinion ang mo, binabasa namin talagang litra por litra, Biblia. hindi ka parehas, Oo. bro. Kanina ka pa namin binibigyan, talata talaga, ikaw naman, wala mababasa. Huwag ka na diskusyon. Tungkol kay Tanong ka Kristo na po lang. yung sinasabi kong walang mababasa, mga kuya. The Holy Hindi Spirit, niyo pa ang po ako tanong ko sa iyo pinakinggan. bro, the Holy Spirit is not God, Ano hindi kay ba yan? Kristo. Bumalik ka kanina sa Holy Spirit tayo ngayon. Sinabi mo kasi ng Holy Spirit sa inyo is not God. Kaya ngayon ang 20 gusto kong seconds po ipakita yung sa iyo kasi hinihiling ko, hindi niyo kung po- ako ang hindi niyo po tatanungin mo, binibigay. kaya kitang bigyan ng Holy Spirit kinilalang Diyos. Mag-isip-isip ka na, bro. Yung mga Ay, hindi pa bigyan yan. Yung mga turo sa inyo, wala sa Biblia pala. Sabi niyo, biblical lahat kayo.